Kahit na sila'y nahirapan o kahit sila'y patayin ay makasunod sila sa Diyos, may gantimpala po yun mga kababayan. Yan po ang pag-asang nasa harap natin kung magtitiwala tayo sa mga salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi po tayo magtitiwala, ang ating hinaharap ay malagim na parusa. Yung pagpaparusa ng Diyos na darating sa lupang ito. Sa Sefanyas 1:18, ganito po ang nakasulat. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayan, meron pong mga taong hindi maliligtas kahit mayayaman kasi hindi sila sumunod sa Diyos. Kahit ang wika yung kanilang pilak o ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila. Basahin natin yan sa Cebuano. Ang ilang salapi o ang ilang bulawan, dili makaluwas kanila sa adlaw, sa kaligutgut sa Ginoo. Apan ang tibuok nga yuta, pagalamyon sa kalayo sa iyang pangpangabugho. Kay tibawason niya, oo, tapuson niya sa makalilisang gayud silang tanan nga na nagpuyo sa yuta. Sa Kapampangan, ni ang karelang pilak, ni ang karelang gintuman, makapagligtas karela kingaldo na ning kasbu ning Ginoo. Nunging mabilog alabwad, malaklak king pamamila taning apining kayang pamangalalo. Uling gawayang meto nga kawakasan, wa meto nga makapangilabot a wakas, dading hanggang manok nangan king labwad. Sa Ilocano, ang pagkakasabi, Uray ti pirak da, uray ti balitok da, di dan tumabalin ti mangispal, kadakwada iti aldaw ti pungtot ni Apo. Ngem ti isu amin adaga, malamot to iti apoy ti imon na. Taaramiden nanto ti panungpalan, isu amin nga agnaed iti daga. sa Pangasinense, Anggan say pilak da, anggan say balitok da, agdara na ani nayarian ya ilaban ed agaw na sanuk nen katawan. Balet say amin na dalin, na akmun na ani ed apoy na imon to, tangawen to na ani suanggaan, makapataktakot ti anggaan na saray amin amanaayam ja ed dalin. sa Chinese, ang sabi diyan, 当主发怒的日子，他们的金银不能救他们，他的愤怒如火，必烧灭全地，毁灭这地的一切居民，而且大大毁灭。 sa Japanese, ang pagkasabi, 彼らの銀も彼らの金も衆の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。その妬みの日で全道は焼き払われる。衆は実に地に住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くす。 sa Spanish, ang pagkakasabi diyan, Ni su plata, ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. in Portuguese it says, nem a sua prata, nem a seu oro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Ito po ay isang bagay na hindi natin maiiwasan. Darating yung wakas ng lupang ito kung kailan paparusahan ng Diyos ang lahat ng mga swail. Kaya habang hindi pa po dumadating, meron tayong pagkakataon, ay nagsisikap kaming maibalita sa mga kapatid, mga kababayan, kapwa-tao,
yung mabuting balita na may hinaharap na pag-asa tayo. Kung tayo'y susunod sa Diyos, kung dumating man yung parusa, yung matataas na baha, yung malalakas na lindol, yung malalakas na bagyo, yung sari-saring mga kalamidad, kung tayo po'y may kasamang Diyos sa buhay, meron tayong pag-asa. At higit sa lahat, sa katapusan ng mundo, meron tayong pag-asang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang layunin natin sa ating pag-aanyaya sa inyo na dumalo sa ating mga Bible exposition. At para na rin masagot namin yung mga duda, mga tanong ng mga tagapakinig natin at ng mga nakikinig sa atin sa iba't ibang mga dako. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Po, kapatid na Eli. At unahin po natin agad sa bahagi ng Baliwag, Bulacan. Nandun si kapatid na Danny Navales. Go ahead, Baliwag. Opo, salamat po sa Panginoong Diyos. Magandang gabi po kapatid na Eli, kapatid na Daniel. At mula po dito sa Baliwag, Bulacan, ang una po nating magtatanong ay si kapatid na Yolanda Giling, isang Katoliko po ng Baliwag, Bulacan. Ito po si Brother Eli, kapatid na Yolanda, pwede na po kayo magtanong. Magandang gabi po, Brother Eli. Brother, ito po ang katanungan ko. Totoo po ba na may himala? At totoo po ba na may taong malas sa buhay? Ang ikatlong tanong ko po, Jehovah po ba ang totoong pangalan ng Ama? Alam mo, kapatid na Yolanda, yung Jehovah, hindi pangalan yun ng Diyos. Kasi naimbento lang yan. Patay na mga apostol at saka ang mga nagsulat ng Biblia. Patay na sila. Lumabas lang yung pangalang Jehovah nung 14 na siglo, 14th century. Inaamin niya ng mga saksi ni Jehovah na yung pangalang Jehovah, hindi alam yan ng mga Kristiyano, hindi alam yan ng mga sinauna. Basahin natin yung libro ng saksi ni Jehovah mismo. Yan ay nandoon sa Reasoning from the Scriptures, Sis Luz. Nangangatwiran mula sa kasulatan, Sis Luz. Opo, ito po ang nangangatwiran mula sa kasulatan sa pahina 191. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Ayon. Yun daw pangalang Jehovah, sinasabi nila, binuo ng ilang makabago. Mga modern translators of the Bible ang nag-imbento ng pangalang Jehovah. Na yan, ang sabi ng mga saksi ni Jehovah, hindi kilala ng mga sinauna. Kahit Hudyo o kahit Kristiyano, hindi nila kilala yung pangalang Jehovah. Bakit? Lumitaw lang yan noong 14 na siglo. Nandun din yan sa libro ng saksi ni Jehovah, Sis Luz. Opo, ilagay naman natin. Ito po ang libro nilang New World Bible Translation. Printed February 9, 1950, New York, New York, ng New World Bible Translation Committee. Ang sabi po nila rito, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Ayun. Kaya raw nila ginagamit yung Jehovah kaysa sa Yahweh, bagaman naniniwala raw sila na Yahweh ay mas tama, pero kaya nila pinananatili yung Jehovah kasi kilala na raw ng tao yon mula pa nung 14 na siglo. Ay, ibig sabihin kapatid, yung 14 na siglo, magmumula yon sa pagkapanganak ni Kristo, 14 na daang taon. So, 1,400 years. Ang ibig sabihin, 1,400 taon na nang patay na ang mga apostol nang lumitaw ang pangalang Jehovah. Kaya sa Bibliang orihinal na isinulat ng mga apostol at sa mga isinulat ng mga propeta, walang pangalang Jehovah. Alam naman nilang yan pala'y wala sa orihinal, yan pa rin ang itinuturo nila sa mga tao. Walang pastor ng saksi ni Jehovah pwedeng magpatotoo na yung pangalang Jehovah ay galing sa Diyos. Imbento yan ng tao.
Doon sa tanong mo, meron bang taong malas sa buhay? Alam mo kapatid, sa orihinal, walang malas na tao. Lahat ng tao ginawa ng Diyos na mabuti. Kaya lang, ang tao merong ginawa sa kanyang sarili. Basahin natin ang Ecclesiastes 7:29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ang lahat ng tao ginawa ng Diyos matuwid. Tingnan mo yung isang bata pagkapanganak. Ang bata kahit anong klasing kulay, kahit anong itsura, pagkabata nakakatuwa eh. Ang bata malinis ang kalooban, walang masamang mata, walang masamang kamay ang bata. Wala namang batang ipinanganak na may kakambal na tanduay o kaya may daladalang isang kahan sigarilyo. Basta ang bata lumabas sa bahay bata ng ina, matuwid yun. Sabi ng Haring Solomon, nakita ko na ginawa ng Diyos na matuwid ang tao. Lahat tayo mula sa pagkabata matuwid. Ngunit ang ginawa ng iba, nagsihanap sila ng maraming katha, maraming ilusyon, maraming kasinungalingan, hindi totoo. Kaya tayo sumasama ang tao. At pagka sumama na ang tao, malas talaga. Alam mo, malas yun. Yung taong hindi sumusunod na sa Diyos, sabi dun sa Kawikaan 3, ganito ang ating mababasa sa versikulo 33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Tamo, ang sumpa ng Diyos nasa bahay ng masama, yung malas. Ngunit ang pagpapala naman ng Diyos, yung blessing, yung swerte, ay nasa tahanan ng matuwid. Pagka matuwid ka sa Diyos, pagpapalaing ka niya. Ngayon, wag mo namang maisip sana kapatid, ay ang pagpapala ay laging material na mayayaman ka, dahil kang pera, nakapalasyo ka, hindi ganon. Ang pagpapala ng Diyos hindi nasusukat sa mga bagay na material. Hindi rin naman nasusukat ang swerte sa mga bagay na material. Basahin natin ang Lucas, ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang sabi ng Panginoon, ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Hindi ko mo marami kang tangkilik o marami kang kayamanan, maswerte ka na. Yung iba, sinasabi nila yung swerte, inire-refer nila sa maraming pera, maraming kayamanan. Hindi nasusukat dun Marami kang ang pera, wala namang kapayapaan sa puso mo. Mas mabuti pa yung isang mahirap na wala namang problemang malalaki. Ang problema nga lang ng mahirap kung saan kukuha ng almusal at saka ng hapunan pero yung marami, mayayaman naman, ang problema mismo yung sarili nila. Merong hindi makatulog. Yung mahirap, pagod na pagod. Paghiga nung mahirap, naghihilik pa Basahin natin ang 5:12 ng Ecclesiastes. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Kita mo, yung tulog ng manggagawang tao, yung mahirap, mahimbing. Kahit konti lang ang kinain, kahit ang marami, mahimbing pa rin ang tulog ng manggagawang tao. Pero, yun ikang kasaganaan